Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. God is good. And all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa presensya ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Batiin mo naman ang iyong katabi. Sabi mo, good morning. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang araw sa lahat. Mga kapatid, sa mga lahat ng narito, sa mga kapatid natin at kaibigan na nakakasama natin online, magandang araw sa inyo. Praise the Lord. At sa lahat ng mga kapatiran, saan man kayong sulok ng mundo, hallelujah, magandang araw sa inyong lahat. Praise the Lord. So, malapit na ating Bakmi Day. So tayong lahat mga kapatid ay naghahanda para sa pag-alala, paggunita, pag-celebrate na kung saan ang gawain ng Panginoon ay napasimulan dito sa Bakmi. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Diyos. So yung mga announcement, keep ano lang kayo dyan, updated sa ating mga announcement. Mamaya, meron pong gawain ang men's 4 p.m. So mga men's, balik po tayo mamayang hapon. Hallelujah, para po sa gawain ni Lord. Praise the name of the living God. So sa labas, wala muna tayong lalakad-lakad, di po ba? Or lalabas. So pag nasa sermon na, iwasan na po natin ang umaalis at lumalabas habang nasa gawain. No? For 45 minutes lang naman or diba, 1 hour. Amen. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Amen. Liban na lang kung emergencies, maaari kayong lumabas, kausapin nyo lang po yung ating mga kapatid na nandyan sa likod. Pero kung hindi naman mahalaga ang inyong gagawin ay iwasan po natin na tayo po ay labas-pasok sa church. Dahil alam naman po natin yung pating panahon, di po ba? So, hindi tayo magkokumpiyansa para sa security at safety ng atin pong ibang mga kapatiran na kasama. Hallelujah! Praise the Lord! Hiniling ko nga po muli, tumayo tayo at buksan po natin ang ating Biblia sa 1 John 4, 1 to 6. I'll be reading the ESV version sa English. Sabi po ng salita ng Diyos, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out in the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. So verse 1 muli, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu,
Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ama naming banal na nasa langit, ikaw po ay aming itinataas. Pinupuri at sinasamba. Panginoon, salamat Lord sa oras na ito, O God. Kami ay nagkakatipon-tipon. Walang ibang dahilan, Panginoon, kung di Ikaw, O Diyos, na aming Panginoon, makapangyarihan at maibigin at mapagmahal sa lahat. Mula noon, hindi ka nagbago hanggang ngayon, O Diyos. Ikaw ay palaging mabuti sa amin. Lord, salamat Lord sa oras na ito. Gabayan mo po ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang tumanggap ng iyong banal na salita. Panginoon, salamat na ikaw ang patuloy na magpaalala. Ikaw ang patuloy na magturo. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magministeryo sa buhay ng bawat isa, O God. Alam namin, Lord, na wala kaming magagawa kung wala ka. Wala kaming kakayahan, Panginoon, na gampanan. Ano man ang iyong gawain, Panginoon, kung wala ka. Hallelujah. Lahat ng meron kami, Panginoon, ito'y galing at biyaya mo, O Diyos. Galing sa iyo. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito. Ano man pong pagmamalaki, pagmamataas, Lord, ay aming rine-rebuke sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa oras na ito. Ang iyong salita ang tumimo sa aming puso, magbago ng aming buhay, magpatatag ng aming pananampalataya. At Panginoon, patuloy mong wasakin kung ano man po ang gawa ng dyablo sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak. Panginoon, ikaw lamang po ang aming itinataas, pinupuri at sinasamba, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan nating test the Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, test the Spirit. Sa ating pag-aaral ngayon, no, dito sa ating binasa, ang tinutukoy po dito na spirit ay ay mga individual, no, na kung saan kinakasangkapan ng ating kaaway upang ang mga tao ay mailigaw, upang guluhin ang gawain ng Panginoon, guluhin ang mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat mga kapatid, tayo po ay matuto na mabuhay. We must learn to live with spiritual discernment. Kailangan po makilatis natin, maalam natin, makilala natin kung ano ang mga katuruan na nanggaling sa salita ng Diyos at nanggaling lamang sa bibig ng tao. Kailangan matuto tayong kumilala, ma-discern against false teachers, false doctrine, false prophecy, and false prophet. No? The Bible is filled with these kinds of warnings. Sa Old Testament pa lang, napakarami ng babala. Ang salita ng Diyos, magpahanggang sa atin ngayon, sa New Testament, sa ating henerasyon, ang salita ng Diyos ay palaging nagbibigay sa atin ng babala. No? Na mag-ingat sa mga tao, sa mga aral na ating pinapakinggan, sa mga teachers na nagtuturo sa atin,
kailangan po ito'y ating ipanalangin at bantayan. No? Simula ng Old Testament, may warning na ng Diyos, New Testament. Even ang ating Panginoong Hesukristo, yung sermon niya sa Mount, nag-warning pa rin. No? Hindi lang agad, basta ikaw maniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga balita, sa mga naririnig mo. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay babala, si Peter, si Apostle John, si Jude, pakarami. Kung babasahin natin ang kanilang mga books, si Peter and si Paul ay pare-parehong nagbabala para sa ating lahat. Napakahalaga po nun mga kapatid. It is important that we make sure the teachers and the teaching we listen to, yung pastor na pinapakinggan natin, o ministro, tagapagturo ng Word of God, ay ang kanyang tinuturo ay naka-line sa kung ano ang aral at tinuturo ng salita ng Panginoon. Huwag nating intindihin kung yung tao ba na yon ay mabait, yung tao ba na yon ay mapagbigay, siya ba ay friendly, good yung intention niya, mukha namang okay siya, mukha namang meron siyang pakialam sa'yo. Pero ang pinaka mahalaga sa lahat, na kung ang salita ba na kaniyang itinuturo ay nanggaling talaga sa Diyos. Hello? Hindi porket, ay nice siya, gusto ko siya, galing siya magturo, magaling siyang makipag-interact sa tao, nice siya, di bali na siguro hindi masyado kayo close, pero ang mahalaga ay yung tinuturo niya ay naaayon sa salita ng Diyos. Aanhin mo naman yung maganda nga, mabuti nga, maganda nga makisama, pero ang kanyang itinuturo ay taliwas sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, this is why the biblical qualification na ikaw ay magturo, maging teacher, maging evangelist, maging pastor, according to the Bible, is very important. Ephesians 4:11-14. At ibinigay niya ang ilan, o binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghilista, at ang iba na may mga pastor, at ang mga guro. Panglima, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon na tayo ay maging tulad, nang sa gayon hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian at sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. No? Alam natin na sa ating paglilingkod na may mga tao na hangad. Di ba? Natuso. Na may mga taong nagtuturo talaga ng mali upang maisakatuparan yung kanilang sariling itinutulak o sariling agenda, mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon. Kaya, napakahalaga na yung pinapakinggan natin, yung church where we belong, ay siguraduhin natin na nagtuturo ng ayon sa salita ng Diyos. Maraming churches ngayon, imbis nang
ang ituro ay patungkol sa pagpapatibay ng pananampalataya ng tao sa Diyos, ang itinuturo ay tungkol sa politika. Kung paano siraan yung kabilang kandidato. Yung iba naman, sa loob ng church, ang pinag-uusapan, networking. Kung ano-anong mga negosyo, kung ano-anong mga usapin na walang kinalaman sa pagpapatatag at paglago ng kanilang spiritual na buhay. Bantao, puro mga chismis, puro paninira sa kapwa. At higit sa lahat, kung ang mga pinag-uusapan ay yung mga bagay na siyang magliligaw sa tao sa paglilingkod sa Diyos. Not everybody who comes in the name of the Lord is actually from the Lord. Hindi lahat ng nagpapakilala na ako ay pastor, ako ay ministro, ay kailangan maniwala ka kagad. Nangyari yan noon sa probinsya. May nagpakilala, ay pastor ako. Diba? Ako po, yun namang mga ibang kapatiran naman ay mababait talaga. Uy, ano natin to? Alalaya natin to kasi pastor pala to, lingkod ng Diyos. Nandito ako kasi meron akong anong tawag niya, misyon. Diba, nandito ako. Pinapasok nila sa bahay, pinatuloy. Maya, malingat lang sila. Sabi nung, nawawala yung relo ko. Diba, nawawala yung mga gamit sa tahanan. Ayun pala, ayun ay nagpapanggap lang. Nang i-scam. Dati pa yung scam eh. Hindi pa uso ang social media noon. Scam na. Ginagamit, nagpapakilala na sila daw po ay lingkod ng Diyos. Alagad ng Diyos. Ngunit ang kanilang hangad ay kapahamakan ng mga tao. So kailangan mag-ingat mga kapatid. Hindi pag nagpakilala lang tayo, kumbinsido na kagad. Kuha na kagad ang ating, di ba, loob. Magaan kasi ang loob ko po, pastor eh. Mabait po eh. Gano'n naman talaga yung mga scammer, di ba? Hello? Galing paano talaga yung loob eh. Kukunin ang iyong loob, kaya nga magaan ang loob mo. Kaya nga scammer eh, dahil expert na eh. Alam na ang kiliti mo, ang gusto mo. Oh, sige na, maglagay ka lang ng pera dito, wala kang gagawin. Ha? Balik sa'yo 50%. Di ba? Wala kang gagawin, kikita ka. Tapos tayo naman, maniniwala. Galing, nakumbinsi tayo. Paglipas ng ilang panahon, di na natin mahagilap, di na natin makontak. Kaya ngayon, yung mga tao nagsusumbong sa yung mga programa na mga tulpo-tulpo, di ba? Mga kung ano-ano. Wala na. Kaya nga, pinagpauna na ng salita ng Diyos na mag-ingat. Believers are commanded to test the Spirit to see whether they are from God. 1 Thessalonians 5:16-22. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi ng verse 1, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Hello? Suriin ninyo ang lahat ng bagay. Hindi sinabi ng verse na suriin ninyo yung mangilan-ngilan lang. Yung trip nyo lang, suriin yun lang. Hindi, sabi ng Word of God, suriin ninyong lahat. Ang inyong mga naririnig, ang inyong mga nakikita. Bagamat, huwag nyong baliwalain, kasi may mga prophecy naman talaga na galing sa Panginoon. Amen? Ngunit kailangang suriin. Kung ito ba ay para sa ikabubuti. Suriin ang lahat ng bagay. Sabi mo sa iyong katabi, suriin ang lahat ng bagay.
Kaya nga, dito sa Bakmi, sa Born Again, ina-encourage kayo na magsuri, magbasa kayo ng Biblia, mag-aral kayo. Amen? Napakapalad natin. Dahil bukas ang Biblia, bukas ang salita ng Panginoon. Aralin ninyo ang tinuturo at pinag-uusapan, ang nagiging topic natin dito tuwing Sunday. Aralin ninyo at suriin ninyo at tingnan nyo kung ito ba'y talagang galing sa banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon. Kaya, kung yung inyong sekta, kung inyong sinalihan na sekta o relihiyon ay hindi nagbabasa ng Biblia, at ipinagbabawal ang pagbuklat ng Biblia, abay mag-isip-isip ka na. Bakit? Bakit? Dahil ayaw nila na malaman nyo ang buong katotohanan ng salita ng Panginoon. Kumukuha lamang sila ng mga verses na papanig sa kanila at itinatakwil na nila yung mga verses na maliwanag na binabangga nila sa katotohanan, sa buong katotohanan ng Biblia. Kaya mapalad tayo mga kapatid sa Bakmi na tayo ay nakakapagsuri, nakakapagbasa, nakakapag-aral. May magagawa ka para lumago sa iyong paglilingkod. Hindi lamang ikaw nakaasa sa mga nagsasalita na sinasabi ng mga pastor, ngunit ikaw din mismo ay ine-encourage. Hinihikayat ng salita ng Diyos na magsaliksik at mag-aral. Kaya para pag may naririnig ka, hindi ka kagad naniniwala, hindi ka kagad basta-basta. Teka muna, check ko muna yan. Titingnan ko muna kung tama ba yan. Kailangan mo ng pag-usapan, di ba? Kailangan mo ng ganito, hindi ka agad-agad. May magsasalita dito kanina, nagpakita sa akin ng Diyos. Ako na daw ang magiging leader ng church. Naloko na nangyari yan. Doon sa Cebu. May bagong church doon, nag-revival sila. Kaya may sumigaw, sabi ng Diyos, ako na daw ang maglilid ng church na ito. Buti na lang, rinebuke nung yung pastor. May pastor, buhay yung pastor eh. Kung hindi kayo maniniwala kayo. Bukas, guguho na ang mundo. Kaya, ipagbili na ninyo ang lahat ng inyong ari-arian at ibigay nyo na sa bank account ko. Akyat na tayo ng bundok. Dami namang naniwala. Yung pala, kulto pala. Ang kanilang nasalihan, napasukan. Kaya kung minsan, ang daming natutroma na eh. Akala nila tuloy lahat ng mga ganon, evangelical na mga gawain, ay kulto na rin. Kasi doon daw sa probinsya nila, nabudol na kami dati nung nanay ko, ng magulang ko. Nasalihan kami, pinabenta sa amin lahat ng ari-arian namin. Tapos tumira kami sa bundok. Kaya tuloy, ayaw na nilang, hindi na bukas ang isip nila sa salita ng Panginoon dahil na-trauma sila sa past experiences nila. Madami yan, lalo na sa mga probinsya. Yung nag-viral nga lang, di ba? Nag-viral sa yung kinakandado nila yung mga establishment. Nabalitaan nyo yun sa Mindanao ata eh. Kasi nga daw, inutusan daw sila ng Diyos. Ikandado nila lahat. Mantakin mo lahat ng tindahan, lahat ng mga hardware, inandado nila. Kasi may bago na nga daw gobyerno, may bago nang mas mataas pa sa gobyerno ng tao. Sila na daw ang dapat sundin. Tapos sinasabi nila na sila daw ay galing sa Panginoon. Dami ring nahikayat. Dati pa yan eh, noong una pa yan. Yung nakaraan din, di ba, yung napunta sa Senado, sino yon? Yung Aguila ba yon? Yung malaki? Ano yun? Ang pangalan niya? Na ano yun sa Senado, di ba? Naalala niyo yun? Yung marami siyang dinala niya sa bundok lahat ng mga napaniwala niya. Pinabenta, in-interview yung mga tao, pinabenta lahat ng ari-arian nila. Lahat ng pension nila. Tapos lahat yun, member pala ng mga
Pitos. Ano yung mga ano ngayon? Porpis? Pitos tuloy. Porpis, tapos lahat ng mga ano, doon ibibigay siya ang kumukubra. Imagine mo yan. Kasi nga daw utos ng Diyos. Hallelujah. Kaya maraming mga tao yung natutroma eh. Kaya tuloy kahit totoo na, kahit tuloy tunay na, hindi na naniniwala ang tao. Hello? Marami talagang fake eh. Di ba? Sa mundo, maraming fake. Fake money, fake profile. Pero lagi nating tatandaan mga kapatid, hindi ibig sabihin na maraming fake sa mundo ay wala nang totoo. Amen? Pasalamat tayo sa Panginoon na ang ating pinaghahawakan ay totoong salita ng Diyos. Ating pinanghahawakan ay totoong pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Kahit maraming fake, marami din pong totoo, genuine faith sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Word of God, test everything. Test everything. Di po ba pagkakain tayo ng pagkain, tinitest natin kung safe ba? Okay kaya itong pagkain na to? Sariwa pa ba? Fresh pa ba bago natin ipakain sa ating pamilya? Amen? Tama po ba mga magulang? Sinisigurado natin na yung bibilhin natin, wala ba to, hindi ba to in-injection na ng formalin para magmukhang fresh? O kaya mga preservatives na kinakain, chine-check natin kung ito ba'y maayos. Tinitingnan natin yung pagpapasukan ng school ng ating mga anak. Tinetest natin kung okay ba yung school na kanilang papasukan. Yung mga product na tinatangkilik natin, tinetest nating maigi. Nag-research tayo, nag-spend tayo ng oras, ng time, para ito'y ma-check. Bago natin bilhin yung isang produkto, tama? Gagastos ka ng daan-daan, libo-libong salapi, chine-check mo muna kung sigurado. Kung bibili ka ng sasakyan, chine-check mo muna yung engine. Kung hindi ba blow-by, kung hindi ba nag-overheat, tine-test drive mo muna. Para makasigurado ka, lalo na kung second hand. Maganda pa ba yung suspension? Okay pa ba? Wala bang kumakalampag? Kung bibili ka ng bahay, titingnan mo, i-check mo, maganda ba dito? Ano ba yung pasilidad? Safe ba yung mga electrical circuit? Mga connection, okay ba? Wala ba ditong mga ganito-ganyan na maaring magbigay ng kapahamakan dahil ang titira doon ay aking pamilya? Tinitingnan natin, di ba? We will test things that matters to us. Lahat ng mga bagay na mahalaga sa atin, tinetest natin. And there is nothing more important in life of a believers than the Word of God. Walang ibang mahalaga kung hindi ang salita ng Diyos. Kung mahalaga ang salita ng Diyos para sa inyo, napakahalaga na ito'y itest ninyo. At ang lahat ng mga nagtuturo at nagsasabi at ang inyong naririnig ay suriin ninyo kung ito ba'y totoong galing sa Panginoon. Kaya hindi mahalaga kung anong sinasabi niya, hindi mahalaga kung anong sinasabi ko, ang mahalaga ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians 5:20 verse 22, do not despise the prophecies, but test everything. Hold fast what is good, and abstain from every form of evil. Kaya totoo naman may mga prophecy, may mga prophet, kahit ngayon. May mga tinawag ang Panginoon na maging propeta, na nagpa-prophesy sa church, sa ministry. But, napakahalaga rin na palaging itest ang prophecy, test the spirit, test the person, kung yun ba ay nakalinya o nakasunod sa kung anong prinsipyo at aral na nanggaling
sa Biblia. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Itakwil kung ano ang hindi ayon sa salita ng Panginoon at tangkilikin, gamitin, panghawakan ang lahat ng prophecy na nanggaling sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga na mayroon tayong discerning spirit na nanggaling sa Panginoon. Na marunong tayong kumilala, marunong tayong kumilatis, marunong tayong magbantay. Dahil sa mundo nating ginagalawan, napakaraming mga taong nagpapanggap. Nakauri natin, yun pala sabi ng Biblia, sila ay mga wolf. Sila ay mga taong asong, asong gubat, lobo, di ba? Wolf na nagpapanggap lamang upang merong mabiktima. Kaya katulad ko sinabi ko kanina yung mga tao natutroma eh. Kaya tuloy, ilag na. Yun pala totoo na. Yung kanilang naririnig, ilag na sila. Dahil naka-encounter, naka-experience sila ng mga wolf na nagpapanggap na tupa at humahalo din sa kawan ng Panginoon. Na nagtuturo ng mali, na nagtuturo ng ligaw, yung mga tao tuloy na i-immune na sa truth. Yung truth, hindi na nila pinaniwalaan, but na-immune na. Na-trauma na sila. Kaya yan ang lagi nating ipanalangin, mga kapatid, na hindi tayo ma-deceive. Hindi tayo madaya. 2 Corinthians 11:13 to 15. Such men are false apostles, deceitful workmen, distinguishing themselves as apostle of Christ. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So, it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol. Madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay nagkukunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Makikita natin sa works, kahit magpanggap ang tao, sabi ng Word of God, lalabas ito sa kanyang gawa. Lalabas ito sa kanyang actions. Kaya mahalaga na tayo ay marunong kumilatis. Test all things. Dahil maraming nagpapanggap lamang. The test is to compare what is being taught with the clear teachings of the Bible. Sabi ng Word of God, tingnan ninyo kung talaga bang tama sa salita ng Diyos ang mga itinuturo ng mga tao. Kasi bakit ganito yung tinuturo sa BACMI, ganyan? Bakit yung tinuturo ng isang preacher o teacher na pinafollow ko, Christian din naman yon? Bakit taliwas sa kung anong tinuturo? Napapakinggan ko sa BACMI, and then you search. I-test mo, ano ba ang biblical? Ano ba ang nasa Biblia at ano ba ang wala sa Biblia? Sukatin mo, manalangin ka sa Panginoon. Ang problema kasi sa iba na nakikinig sa aral ng Panginoon, nakikinig din sa iba. Kaya ang hirap sa kanilang sundin yung aral na tinuturo dito sa BACMI. Dahil may pinapakinggan din silang iba, ngunit hindi naman nila sinusuri.
Hindi naman nila inaaral. Kaya tuloy, hindi sila lumalago sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ayaw nilang maging committed. Ayaw nilang mag-commit sa ministry. Ayaw nilang mag-commit sa gawain ng Panginoon. Ayaw nilang mag-commit na mag-support sa gawain ng Panginoon. Dahil nai-influence sila ng ibang teachers. Ngunit hindi naman sila nagsusuri kung alin ang tama. Alin ang mabigat. Alin ang katotohanan na nandoon sa banal na kasulatan ng Panginoon. Hello? Kailangan magsuri, kailangan i-test natin. Kaya nga, yung mga mananampalataya noong panahon nila Pablo ay sinabihan nila na mga magagaling, matatalino, noble. Yung mga Hudyo sa Berean region ay sinabi nila na sila ay mga matatalino sa province ng Macedonia sa Rome. Sabi ng Acts 17:1 verse 11, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sila Pablo at Silas sa Berea. Pagdating roon o doon, sila'y pinapasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang makinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Tingnan nyo. After nilang makinig ng teaching ni Pablo, ni Paul, pag-uwi nila sa kanilang tahanan, di pa sila tapos, ni-research, binabasa nila ulit, sinusuri nila ulit kung tama ba ang tinuturo ni Pablo. Si Paul na yun. Si Paul na yun na kilalang batikan na lingkod ng Diyos nung kanilang kapanahunan, ngunit hindi sila humintong magsuri. Kaya naman, yung church na yon sa Berea ay tinaguri ang mga church ng mga matatalino. Bakit? Dahil sila ay hindi tumigil sa pagsusuri. Lumago sila. Naging matatag ang kanilang pananampalataya. Hindi lang dahil sa leader nila, hindi lang dahil sa aral na narinig nila, kung hindi dahil sa sarili nila na pagkauhaw sa katotohanan. At sa tulong ng banal na Espiritu, sila ay naging matatalino. Ang kanilang katayuan. Amen? Wag lang kayo basta-basta na nai-influence. Hindi porket sinasabi parehas nating Christian, parehas na lahat. Hindi. Magsuri ka din. Aralin mo din. Mag-pray ka sa Holy Spirit. Bigyan ka niya ng wisdom. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Para hindi ka lang sunod-sunuran at gaya-gaya sa iba. Hallelujah. Kaya napakahalaga nito yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Yung pagbabasa natin ng Bible, napakahalaga niyan. Lalo na kung ikaw ay new believers, bago ka pa lang sa pananampalataya sa Panginoon, ilang buwan o ilang taon, magbasa ka ng Biblia dahil iyon ang kilalago mo. Kung meron kang hindi masyado pang naintindihan, pwede mong tanungin yung pastor mo para mas mabigyan ka ng mas malawak na examples at pangunawa na makakatulong sa iyo na lubusan mong maunawaan yung salita ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, nandyan ang banal na Espiritu kasama mo na siyang magtuturo sa iyo sa tuwing ikaw ay nag-aaral ng kanyang banal na salita. Second Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. So the man of God will be thoroughly equipped in every good works. Kung gusto mo maging equipped ka, kailangan mo yung Word of God. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung uhay leader. Kailangan mo kasi ikaw kasama ka sa ministry ng Diyos.
Hello? Hindi lang tayo uupo sa upuan, may misyon tayo. Bilang anak ng Diyos, merong Great Commission si Jesus na tayong lahat ay kikilos para sa kanyang kaharian dito sa lupa. 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. Sa pagsasanay sa kamalian o sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya hindi mo dapat itago ang Bible. Hindi mo dapat ang ministro lang ang magbabasa. Makinig lang kayo, agree lang kayo lahat. Kailangan yung salita ng Panginoon ay basahin. Ika nga, papaano ka gagraduate sa kolehiyo kung hindi ka nagbabasa ng libro? Bagamat meron kang professor, meron kang teacher, na nagtuturo sa iyo, pero meron ka pa rin librong reference. Kung yung tinuturo ng teacher mo ay nandun ba sa book na kailangan mong sundin. Amen? Naintindihan natin? Ba't yung iba, sunod-sunuran lang? Ano yun? Brainwashing. Kung susunod ka lang sa gusto nilang malaman mo at marinig mo at sundin mo. So doon pa lang dapat magpakatalino ang mga tao. Dahil hindi pumunta si Lord dito para mang brainwash. Kaya nga may free will ang tao eh. Tapos tatakutin na pag hindi kayo membro namin, ito ganyan. Yung mga tao naman, hangal din, niwala agad. Akala nila, porket maging member sila, ligtas na sila. Makapasok sila sa church. Pero wala namang pagbabago ang buhay. Lahat ng bisyo, okay lang. Di ba't madaling pumasok? Di ba? Yung ugali mo na magaspang, ganun pa rin. Di okay lang. Di ba? Magyabangan tayo. Payabangan tayo. Yun. Okay lang. Hindi mo kailangan magbago eh. Kayo magtaka kung ba't marami. Amen? Pero ganun pa man, mas marami pa rin ang mga tao na nandun sa katwiran. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mukha lang konti kasi nakakalat tayo eh. Pero ang realidad, marami din ang talagang tumusunod at nagsisikap na maging matuwid ang kanilang buhay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. 2 Timothy 2 verse 15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Na tama yung prinsipyo na sinusunod natin. Hindi yung kumukuha lang tayo ng talata, ng verse, tas mali naman yung ating pag-intindi, pag-practice. Porket may babasa mo, words for words, mali naman yung iyong pagkaintindi at pagkaunawa. At ipipilit mo na yun ng tama. Kaya sabi ng Panginoon, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Una sa lahat, na maging worthy tayo sa harapan ng Diyos. Yun yung lagi natin prayer. Alam natin hindi tayo perpekto, pero yung panalangin natin, Lord, sana maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Bakit? Kasi maraming gumagamit sa salita ng Diyos ng mali. Nang may sariling interes ang kanilang gustong makamit. At dadayain ng mga tao, ililigaw ang mga tao
para lamang sila, yung gusto nilang mangyari ang mangyari. Kaya nga mga kapatid, panghawakan lagi natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. The Word of God is to be a lamp and light to our path. Wala tayong iba. No? Kung madilim, kailangan mo ng flashlight na masigurado yung nilalakaran mo na tama at hindi ka mahulog sa bangin. Ito po yung liwanag na yun, yung banal na salita ng ating Panginoon. Na hindi tayo mahulog sa bangin. Na hindi tayo makita natin kung may bitag ba yung kaaway natin. May panganib ba? May danger. Kaya dapat i-test muna. At ito ang makakatulong sa atin. Sabi ng Word of God, test all things. Lahat ng bagay i-test. Sukatin, tingnan. I-test. At ang banal na Biblia ang ating kailangan na magbibigay ng liwanag sa atin ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Hallelujah. Yung Word of God ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Hindi ang mga sinasabi ng tao, hindi yung mga bagay na ating naririnig, nakikita, naririnig, napapakinggan, sinasabi sa atin, tinuturo sa atin. Kung hindi, ang buong katotohanan ay matatagpuan natin sa salita ng ating Panginoon. Walang iba. Di bali na ang tao kung anong sabihin niya, di bali na anong sabihin ng isa. Anong sabihin ko, anong sabihin mo, ang mahalaga, ito ba ang sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong padadaya. Huwag tayong paluloko. Sabi ng Word of God, test every spirit. Test the spirit. Tingnan mo muna yung tao, tingnan mo muna yung buhay niya, tingnan mo muna yung gawa niya. Tingnan mo muna yung sinasabi niya. Kahit magpakilala siya, ako si ganito, ako si ganyan, ako yung ganito, ganyan. Ngunit higit sa lahat, manigurado ka, tingnan mo kung totoo bang nakikita sa kanyang mga gawa ang liwanag na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Dahil kung nasa kanya ang totoong liwanag ng Panginoon, kahit ano mangyari, lalabas at lalabas, sisinag at sisinag ang liwanag na nanggaling sa kanya. Pero kung wala ang liwanag ni Kristo sa buhay niya, kahit anong sabi at anong pilit niya, hindi mo makikita ang liwanag na yon. Bakit? Dahil sa tanging ating Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang liwanag sa buhay na ito sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Test the Spirit. Test everything. Sa lahat ng bagay, subukin. Sa lahat ng bagay, magsaliksik. Sa lahat ng pagkakataon, manalangin. At hingin ang wisdom. Hingin na magkaroon tayo ng discerning spirit. Sabi ng Word of God, sa mundong ito, napakarami ng mga false prophet, false teachers. Nagpapanggap lamang na akala mo kasama mo, pero ang totoo, mga wolf. At naghahanap lamang ng pagkakataon upang ikaw ay atakihin. Kaya napakahalaga na ikaw alam mo kung ano ang tama, kung ano ang totoo, at kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo. Ama naming banal, maraming salamat, Lord. Sa iyong banal na salita, O God, na nagbibigay ng babala sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, na manatili kaming vigilant, nag-iingat, nagbabantay, na hindi kami mataranta, mabigla, Lord, magulat, kung hindi isipin namin palagi ang iyong prinsipyo, ang aral, Panginoon, ang katotohanan ng iyong banal na salita, na siyang magbibigay sa amin ng kalayaan, na siyang magbibigay sa amin ng wisdom, na siyang magbibigay ng katotohanan, Lord. Salamat, Lord,
na ang aming buhay ay palagi naming ilaan sa katotohanan ng salita mo, O Diyos. Lord, lukuban mo kami palagi ng iyong banal na dugo, na hindi kami makita ng kaaway, na hindi kami, Panginoon, mawala, hindi kami maligaw, kung hindi, O Diyos, kami ay palaging nasa iyong mga palad, O God. Lord, proteksyonan mo kami, na hindi kami ma-influence ng worldly things, O God. Na hindi kami ma-influence ng kasalanan, Panginoon. Na hindi kami ma-influence ng mga taong nakakasalamuhan namin, Lord, na walang takot sa iyo. Kung hindi sila ang aming ma-influence to repentance, O God. Magpagbabalik loob sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, O God. Lord, tulungan mo kaming maging ilaw. Tulungan mo kami na sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami ay maging liwanag ng mundong ito. Panginoon, yun ang dalangin namin. Higit sa kayamanan, higit sa salapi, higit sa kapangyarihan, Panginoon, na kami ay maging tanglaw, na kami ay maging ilaw, maging liwanag sa mundong ito. Dahil yun talaga ang purpose ng buhay namin, Lord. Yun ang purpose kung bakit mo kami linigtas, na kami, Panginoon, ay maghanap ng mga tao na katulad namin noon upang tulungan makabalik sa iyo, O Diyos. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Patatagin mo ang aming pananampalataya na hindi kami madaya, hindi kami maloko. Sabi sa iyong banal na kasulatan, Lord, we are in the last days. At sa last days na ito, God, maraming mga taong magpapanggap at marami silang maililigaw, ngunit hindi kami na tunay na naglilingkod sa iyong tapat. Kaya salamat, Lord, by the grace and by the power of your precious blood, I declare na hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, kami ay mananatiling tapat. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng ito, kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.